Kinabukasan, pasado 10:00 na nangagising si Candice. Ilang beses na tumunog ang intercom sa kanyang kwarto, ngunit sa ikaapat na pagkakataon, tinugon na niya yon. "Iha, you're awake. Finally," bungad ni Dr. Davila. "Gusto mo bang padalhan kita dyan ng almusal?" "No, Dad. I'll just take a shower at bababa na ako." Pagkatapos makipag-usap sa ama ay dumiretso siya sa banyo at naligo. Mamasa-masa pang buhok niya nang bumaba dahil hindi niya yun pinatuyo. Ayaw niyang binoblow dry ang buhok kung wala rin lang siyang public appearance o formal meeting. Simpleng sundress na lilak ang suot ni Candice na tinernuhan ng sandals na puti. Her face was makeup free at fruity scented spray cologne lang ang ginamit niya. Surely, there was no one she expected to impress with her looks. Kaya hindi siya masyado nagpaganda. Pumasok sa isip niya ang larawan ni Ambet Yuson. Marahil, nang mga oras na yun ay nakaalis na ito. It was almost 11, but she was wrong. Napakunot noo si Candice nang sa pagbaba sa sala ay madatnan itong seryosong kausap ng kanyang daddy at stepmother. Mukhang seryosong seryoso ang mga ito. They were not even aware of her presence hanggang sa tumikim siya. Sabay-sabay na napabaling sa kanyang pansin ng tatlo. "Iha, good morning." Bati ni Dr. Davila. Napatingin to sa grandfather's clock na nasa isang sulok na malawak ng living room. "It's almost lunchtime. Magbe-breakfast ka pa ba?" Umiling siya. "I'll just wait for lunch." "Si Lisa, Dad? Umuwi na. Ang lalaking yan, ba't nandito pa?" She wanted to ask but she restrained herself. Baka may importanteng business na pinag-uusapan ng mga to. Si Therese kaya? Biglang bumukas sa malaking pinto sa terasa. Niluwano ng babaeng iniisip niya. Kamuntik na niyang mapasimangot. Speaking of the devil, and the devil will come. "Hi guys!" Cheerful na bungad ng dalaga. Lumapit ito sa ina at hinalikan ito sa pisngi. Gayun din ang ginawa nito sa dalawang lalaki. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. "Hi Candice!" Tipid ng ngiti ang tinugon ni Candice sa pagbati nito. "Dad, I'll just go to the poolside. Doon ko gustong mag-lunch." Sa tabi ng oblong-shaped swimming pool, nilatag niyang katawan sa Chase Lounge na nasa ilalim ng isang palm tree. It would have been nice if she had a book to read. Matagal-tagal na ring panahon nang siyang hindi nakapagbasa dahil sa super busy schedule niya sa Ottawa. Ginala ni Candice ang paningin sa paligid nang may matanaw na katulong sa gawing likuran ng villa. Tinawag niya ito. Lumapit naman to. "Gusto ko magbasa ng libro. Pakasabi kay Daddy na ikuha ko ng isa sa library. I remember, maraming classics doon. Collection ni Lolo." "Juice ho, senyorita?" Alok pa nito matapos tumango. "I'll have guayabano juice. May stock ba?" "Ay, naubos sa burol, senyorita." "Anything then. Pomelo na lang. Tsak na marami pa nun. Paborito yon ni Sir Ambet eh." Ngumiti ito pagkabanggit sa pangalan ng binata, tila ibig pang kiligin kung hindi lamang nahihiya. "Bakit?" Kunot noong tanong ni Candice. "Does he always come here?" Napakunot noo rin ng maid. "Hindi niyo ho ba alam? Ang ano?" "Candice!" Naagaw ng boses ni Dr. Davila ang atensyon niya. Kumakaway ito sa kanya habang nakakbay sa asawang si Milagros. Sa tabi ng mga ito'y nakatayo si Therese at nakatingin sa kanya. "We're going downtown," sigaw nito. "Sandali lang kami, alright?" Napanguso siya sabay bangon. "But Dad, I need a book. Get me one first." Sanay siyang inuutusan to. Nakasanayan na niya yon bilang paglalambing dito. Just like the old days. Nakita niyang tumingin ito sa terasa. Sa menya sa tila may sinabi. Pagkatapos ay muli siyang binalingan. "Ambet will take care of you. Bye baby." Kumaway na ito. Nagbay rin siya at kumaway si Therese at Milagros. Ginantihan niya ng kawayan tatlo. Nang muling balingan ng katulong, magalang tung yumukod at tumalima na. Naiwan siyang napapangiti. This is life. She could not do this in Canada. Ang hunilata sa poolside at magbasa. With matching tropical drink at katulong na kaagad mautusan sa isang pitik ng kamay. Pumikit si Candice. May ilang minuto na siyang nakapikit na untagin siya ng malakas na pagtikim. Napamulat siya upang gulantangin ang presensya ni Ambet. May dala itong tray na naglalaman ng 2 kupitang may cocktail juice at 2 platito na finger foods. Sa isang kilikili nito'y nakaipit ang isang hardbound book at sa pagitan ng mga labi isang long stem rose na puti. Napabangon siya. "Hey!" Nakangiti ito ng ibaba ang tray sa armrest ng Chase Lounge.
Pagkatapos nilapag ang libro sa kandungan niya, pinatong nito roon ng white rose. Hey, ngiti lang tinugon nito doon. Mr. Yuson, akala ko ba okay na sa atin na Ambet na lang ang itatawag mo sa akin. Anitong bahagyang nakakiling ang ulo at hindi napupuknat ang titig sa kanya. What are you doing here? Nakasimangot na tanong ni Candice. Where's the maid? Sa halip na sagutin ang tanong niya, kinuha ni Ambet ang libro sa kandungan niya at binuklat iyon. Your dad said, itong ibigay ko sa'yo. Silas Marner. Kinuha ni Candice sa kamay nitong libro at binuklat-buklat din iyon. I've been meaning to read this book. It's my chance now. Pahiwatig yung nanais na niyang iwan siya nito sa kanyang pagbabasa. Pero hindi pa siya nakakakurap ay nahagip na nitong muli ang aklat. Not yet, Candice. Magkamustahan na muna tayo. Hey! Protesta niya. Natabig tuloy ng isa niyang kamay ang tray sa armrest. Gumewang ang mga baso at kamuntik pang matapon ng juice kung hindi nila kapwa na agapan. Nagkatagpo ang mga kamay nila sa paghawak sa mga baso. Kasunod ang paghihinang ng kanilang mga mata, si Candice ang unang nagbawi ng tingin. If you don't mind, Ambet Yuson, pumalatak to. Ambet lang po. Napabuntong hininga siya. Alright, Ambet. Mamaya na lang ako magbabasa. It seems like you're dying for a chit-chat. Lumuwang ang ngiti nito. Nagsilibasan ng puting-puti at pantay-pantay ng ngipin. Perseverance. Sabi nito sa bayukod, is the key to it all. Napailing si Candice. May napuna siyang maputing peklat sa ibaba nito na tingin na ay yung mukha nito. Maliit lang yun at hindi masyadong halata kung hindi pa kakatitigan. How did you get that scar? Wala sa loob na tanong niya. Alin? Hinawakan ni Ambet ang bahaging may maliit na gurlis. Ito? Yeah. Umayos muna ito ng upo sa Bermuda grass. Bago sumagot. From a fight back in high school. Troublemaker ka siguro. Naisip kasi niya ang tungkol sa insidenteng kinasangkutan nito noon at ni Therese. No, he replied casually. Then he grinned sheepishly. Heroic scar to actually. Napaaway ako depending a girl. Hindi alam ni Candice kung bakit tila may maliit na karayom na tumusok sa kaliwang bahagi ng dibdib niya. Stupid, sabi niya sa isip. Bakit naman ako maapektuhan ng ideyang yon? This guy means nothing to me. Girlfriend mo? Hindi pa rin niya maiwasang ungkatin. Could it be Therese? Again? No, iling nito. Classmate lang na binastos ng ibang schoolboys. Aba, hero ka nga pala. Baka mabaril ka niyan sa luneta. If for the woman I love, I won't have any problem with that. Sinamahan nito ng boyish grin, ang sinabit kindat na hindi naman flirtatious. Kaya nahinuha niya nagbibiro to. I'll shoot the moon, catch the stars. Cliche, kibit balikat niya. Kaya pala nagpabaril ka sa karibal mo kay Therese. Sa halip, ibang nanula sa kanyang bibig. Anyway, saan ba rito sa San Joaquin ang bahay niyo? Your dad was a former mayor here, right? Tumango to. From Barangay Cayuca ang family ko. When my father died 4 years ago, sa Oregon na tumira si mama. My only sister lives there. So nag-iisa ka na pala rito. I used to be but not anymore. Makahulugang pahayag nito. Matamang tumitig sa mukha niya si Ambet nang lumagok ito ng juice. Hindi pa rin napuknat ang titig na yon, na conscious naman siya. Sanay si Candice sa ganong estilo ng mga lalaki. Men in Canada are even more aggressive. Pero ang titig ni Albert Yuson, it was penetrating her very soul. It made her want to shiver. Kung hindi nga lamang niya, inisip na nakakahiya, ay ginawa na niya yon. Ano na lang ang iisipin nito na siya, si Candice Davila, ay isang probinsyanang Kimi. Sopistikada siya, at least yun ang image na binuo niya para sa sarili. And no man would ever change that. And certainly not Ambet Yuson. Nagtaas siya ng mukha at sinalubong ang titig nito. She wasn't flirting with him, didn't intend to. Pero mukhang malakas talagang epekto nito sa kanya. She was turning him on. Nagalak si Candice na makita ito naman ang medyo natigilan. Gotcha, naisa loob niya. Ngumiti siya ng matamis. At bahagya pang kiniling ang ulo, hindi niya inaalis ang titig dito habang sumisimsim siya ng juice. Now she was flirting. You may be stunning and all, Mr. Yuson, but still, prom di ka pa rin na madaling matangay. You probably believe I'm attracted to you already. Satisfied na nasabi niya ng tahimik. Pero may isang munting tinig na sumingit sa isang sulok ng kanyang isipan. Well, aren't you? Sa naisip ay pinili niyang basagin ang tensyon sa pagitan nila. Well, how close were you to Lolo Amante? Biglang lumungkot ang ekspresyon ng mukha ni Ambet. We were the best friends ever. Seryosong wika nito. Para ko na rin siyang tunay na lolo.
I heard you were business partners. Tumango si Ambet. Yeah, di ba your family owns the largest ranch in this part of the province? Sabi pa ni Lisa, you're the richest family in this town. My stepmom's daughter is indeed lucky to have you for You know, ngumiti ng unti-unting huminang boses niya. Nagatubili siya. You know, hindi na walang ngiti ni Ambet at muling tumitig ng mataman sa kanya. Tell me, how much do you know about me, Candice? Enough to shield myself from your deadly charms. Pero syempre, hindi niya dapat isatinig yon. Dinaan na lang niya sa pagkikibit-balikat ang pagkaasiwa. Harmless naman itong tignan, kumukhang pagbabasahan, but she could not help feeling scared in Ambet's presence. There was something in him that made her feel uneasy. She wondered what it was. Well, everything about him makes me feel uneasy. Tahimik na pag-amin niya. How long do you plan to stay here? Pagbabago nito ng usapan. Nakita nitong pagiging uneasy niya. Muli nagkibit-balikat siya. It depends. On what? Ungkat nito sabay simsim ng Diyos. Oh, Dad said there might be conditions to Lola's last will and testament. I don't know. Being the prodigal granddaughter, baka pahirapan niya ako before I could get my mana. That's not very unlikely since Lolo had always had quirks and stuff. You know, do you think so? Ang alam ko ikaw ang paborito niyang apo. He kept talking about you. Nagulat si Candy sa kaalamang iyon. Na-touch. Really? Tumango siya. Yeah, he was always fond of you. He never came to visit me in Ottawa though. Kunway naghihinampong saad niya. Sinundan niya ng ngiti upang palabasin nagbibiro lamang siya sa sentimiento. You never came to visit him here. Napayuko siya, na guilty. Yeah, I know, and I'm so sorry. Huminga siya ng malalim at tumingin sa malayo. Dad said Lolo might have stipulated in his will that I stay in this villa for some period of time. At baka nga sa'yo ipamana to. Napatingin siya sa mukha ni Ambet, wondering if he was serious. Pagkatapos umiling siya ng marahan. No, I don't think so. Ikaw ang paborito niya nga po. He was vocal about that, only because I'm the prettiest, biro niya. That could be the one of his many reasons. No, maybe it is because I am his eldest granddaughter. Mas matanda ako kay Lisa ng 5 buwan. Huminga si Candice ng malalim habang iniisip ang mangyayari sa kanya sa San Joaquin. Matagal-tagal pa rin siyang mamamalagi roon at hindi pa man ay naiinip na siya. Hindi na siya makapaghintay na makabalik sa Canada. Bored already, Pretty Candice? Bigkas ni Ambet. Tila nanunodyo ang pagkakangiti. Tinignan niya ito. Marahil hindi naman sexual harassment ang intensyon nito. I wonder if lunch is served. Sabi na lang niya sabay bangon. Pabilis naman itong sumaklolo sa kanya nang bahagya siyang gumewang sa pagtayo. Hinagip kagad ni Ambet ang kanyang kamay at nilalayan yon. Careful, pretty head. Although you can afford to get injured now because you have no stage to dance in here, still you don't want to wear a cast on your legs. Sarkastikong initian niya ito. Thanks, butthead. But I'm no klutz. I sure can manage to walk my way to the kitchen without stumbling. Batari na sabi ni Candice, sabay wasiwas ng braso nito. Tinaas ni Ambet ang 2 braso tanda ng pagsuko. Wala na akong sinabi. Inirapan naman niya ito. Hindi pa siya nakakalayo nang napakatalisod siya sa isang nakausling bato sa dinaraanan, kamuntik na siyang matumba. Nang mapalingon nakita niyang nakangisi si Ambet. Buong talim na inirapan na naman niya ito at nagpatuloy na sa paglayo. Nagtataka na si Candice, 3 araw na pagkatapos i-cremate ang labi ng lolo niya ay nasa villa pa rin si Ambet. Kinausap niyang kanyang daddy tungkol doon, natawa to. Didn't you know? Nagkunot-noo siya. Am I supposed to know anything happening here? I live in another continent, Daddy. Paalala niya. Ay, siya nga naman pala. Biro nito. Well, it's time for you to know. Dito nakatira si Ambet. Nagulat si Candice. Oh, what do you mean dito siya nakatira? Nanunurin tiningnan siya nito bago nakibit-balikat. You really had no idea? I'm surprised Lisa didn't tell you. Kailan pa, Dad? Mula na maging bedridden ang lolo mo. Palagi na siyang naririto. But it was only last month when Papa asked Ambet to come and stay here. Ambet was like his best friend despite the age difference. Minsan parang mas kadugo pa niya si Ambet kesa kay Donnie. But why? Sinuri siya nitong muli ng matagal. Pagkalipas na ilang sandali saka ito nagsalita sa mababang tono. Candice, nakasangla ang villa kay Ambet. Nagulantang siya sa narinig. Nakasangla? Pero Dad, paano nangyari yun Maunlad naman ang mga negosyo ni Lolo. They had their heydays. But you know, pagkaalis mo about 3 years later, nagkanda lugi-lugi sa negosyong papa, pero ang sabi ni Ambet,
Business partner sila ni Lolo at para tulungang isalba ang mga negosyong pinundar ng papa, pinautang siya ng daddy ni Ambet. Nagsosyo sila. Can't you understand? I'm a doctor. Kami ng tita Elsie mo. We're not business people. Hindi kami inclined sa pagnenegosyo. Humihingi ng pangunawa ang saad nito. Please don't think we're both such idiots. Iba lang talagang calling namin. Napabayaan din ng farm dahil wala naman akong alam sa farming. If not for the Yusons, your grandfather would have died a poor man. Or at least, much poorer than he used to be. Litong-lito si Candice. Ilang beses siyang napalunok. Naalala niya sinabi sa kanya ni Ambet na magkausap sila sa gilid ng swimming pool. Kinuwento niya sa ama ang tungkol doon. He said that Lolo might have allotted this house to me. Nagtatakang sabi niya, how could he say that kung gaano sa kanya na palang villa na to? Nagkibit-balikat din si Dr. Davila. Mali natin sa utak ng lolo mo. Baka may nabuo siyang plano bago siya namayapa. Baka nakompleto niyang bayad, though I doubt it. Who knows? Napanguso si Candice at ano naman kayang planong yon? Ngumiti ang kanyang papa at tinapik siya sa balikat. Iha, hindi naman ang mana ang importante, hindi ba? Pinalaki ka namin ng mommy mo na hindi materyosa. Dad, hindi naman yun ang iniisip ko eh. Protesta niya. Oo nga't medyo disappointed siya sa kaalamang hindi pala siya magmamana ng isang vast fortune. Hindi naman yun ang major concern niya. She was baffled and confused. Maraming tanong na naglalaro sa isip ni Candice na mga sandaling iyon kung nakasangla kay Ambet ang villa at napabayaan ng farm, pati ang mga negosyo ay nagsipagbagsakan. Ano na lang ang mamanahin ng magkapatid na Elsie at Benedicto? Para namang nabasang iniisip niya, nagsalita si Dr. Davila. Si Ambet ang nagmamanage na negosyong iniwan ni Papa. Regular kaming tumatanggap ng share namin sa profits noon. Don is managing the farm. Comfortable din naman ang lifestyle namin. Hey, we may have been stupid businessmen, but we are definitely good doctors. Malakas ang ospital. As a matter of fact, may plano na kami mag-expand sa Kapitolyo. Through Ambet's help, baka maisagawa namin yon early next year. Napaisip niya naman si Candice, tila hero yatang Ambet Yuson na yon sa buhay ng kanyang mga mahal sa buhay. Siya na rin ang nagbigay katawiran doon. Magiging in-law na rin ito ng binata kahit pa nga sabing hindi naman ito. Isang Davila si Therese, she silently wondered. That was keeping them long to settle down. Marahil ay masyado pang absorb sa kani-kaniyang careers ang dalawa. Hindi ba tatakbo pa nga tamit yun sa Joaquin si Ambet? Dad, paano mababalik sa mga Davila ang villa? Stupid question, sabi ng isip niya. She dismissed the thought. Easy, bayaran natin si Ambet ng balanse. Balanse nagkakahalaga ng 12 million pesos. 12 million? Bulalas ni Candice na nalalaki ang mga mata. 12 million man, that's huge. Daddy, paano nangyari nagkautan ng ganun si Lolo kay Mr. Yuson? Ginastos sa farm, nag-import siya ng mga napakaraming kabayo mula sa iba't ibang bansa para i-breed dito. Yun ang business ni nakala niyang magbabangon sa kanya from bankruptcy. That time kasi bagsak na mga negosyo niya sa Maynila. Umatake pa ang foot and mouth disease that killed almost 75% of the animal livestock. Inatake rin ng locust ang mga pallet, iba pang grains. Sunod-sunod na kamalasan until he suffered from a heart attack. He did it twice bago siya na-diagnose with colon cancer. Nakonsensya si Candice habang nakikinig sa salaysay nito. Where was she when Lolo Amante was suffering from all those setbacks? Kung walang mga Yuson tsak na hindi na makakabangon ng papa. When Ambet's dad died, siya ang nag-take over sa kanilang kumpanya. He proved to be twice better a businessman than his late dad. Well, politiko naman kasi si Reynante. To sum it all, Dad, tila biglang nahapong sabi ni Candice. Baon pala tayo sa utang kay Mr. Yuson. Hindi sumagot ang papa niya. Kung ganun, bakit hanggang ngayon nandito pa rin kayo ni na Tita Milagros at mga bata? Hindi ba't may sarili naman tayong bahay nung buhay pa si Mommy? Why don't you live there? Iba rin naman ang taong nakatira doon. Bakit hindi na lang kayo ng kapatid ko? Nang umalis si Candice patungo Ottawa, pinaupahan itong naturang bahay. Nakalagak sa bank account niya na naiwan niya noon ang renta noon at hindi pa nababawasan. Talaga iha, pumapayag kan doon na kami tumira. Come on, Dad. Kung alam ko lang na ganito palang sitwasyon nyo, matagal ko na sinabi yun sa'yo. Conjugal property nga nyo yun ni Mommy. But she is dead now. May right kayo roon. Kayo ni na Rachel at JR. Nalaman lang naman kasi namin ng Tita Elsie mo tungkol dito.
2 weeks bago mamatay ang papa. Sinekreto nilang dalawa ni Ambet ang tungkol doon, hoping one day makaka-recover pa rin siya sa bankruptcy. Your grandfather had such tremendous fighting spirit. Kung nalaman ko lang na mas maaga, magpapagawa naman ako ng sarili naming bahay. Sa iyo ang dati nating bahay. Nonsense. Doon na kayo tumira if worse. Gets to worst. Wala akong balak na magsettle dito sa San Joaquin. This is simply not where I belong. As a matter of fact, Daddy, namimiss ko na mabilis ng buhay sa Canada. Nakakaunawang umiti ang daddy niya sa kanya. Don't worry baby, this Saturday, babasahin ang last will and testament ng lolo mo. After that, kung may dapat ayusin, maayos mo na. Then you can go back to Ottawa. I know just how much you love ballet and you are a very good ballerina. You must follow your dreams. Thanks, Daddy. May emosyong sabi ni Candice, niyakap niya ito ng mahigpit. Naglambitin pa siya sa leg nito, just like the old good days. Pagkatapos ng pakikipag-usap dito, niyaya ni Candice si Rachel, JR na mamasyal sa kabayanan. She was finally establishing rapport between them. Nagsimula siyang kinabukasan pagkatapos ng cremation ng lolo nila. Madali namang pakisamahan ng mga ito. Hindi kasi spoiled at mature mag-isip. As a matter of fact, she was beginning to fall in love with her siblings in such a short time. Saka lang niya na-realize na masarap pala maging ate. She thought maybe it was the same feeling that convinced Caroline to come to the Philippines and take her to Canada. Isama natin si Kuya Ambet at Candice. Ungot ni JR na siyang likas na mas malambing sa dalawa. Oo nga ate, segunda ng 12 anyos na si Rachel. Masarap sumakay sa top-down niya. Nasa swing sila sa hardin ng mga sandaling iyon. Doon natagpuan ni Candice sa mga ito. Tayo-tayo na lang, tutol niya. Mga abala pa tayo ng ibang tao. Alam niyo namang sobrang busy noon. On leave siya ate, pagpupumilit ni Rachel. 1 week siyang hindi papasok sa office niya dahil namatay si Lolo. Nakakahiya sa kanya. Oh, it's no bother Candice, sabi ng tinig na yun, si Ambet. Matagal na namin ginagawang mag-joyride gamit ang convertible ko. Napanguso si Candice, paano to nakalapit nang hindi nila namamalayan. Siya nga ate, mas mabuti sigurong sa palayan na lang tayo mamasyal. Mag-picnic tayo. What do you say kids? Nakangiting suggestion ni Ambet. Bukas na lang tayo mamasyal sa bayan. Tamang-tama may asikasuhin ako mahalagang bagay sa munisipyo. Dahil nakitang gustong-gusto ng mga kapatid ang ideyang inihain nito, napilitang sumang-ayon si Candice. Ipahanda mo ng picnic basket kay Lagring Raj. Malambing na utos nito sa kanyang kapatid. And you young man, ihanda mong basket natin, manghuhuli tayo ng kuhol. Mabilis na tumalim ang mga youngster. Nang mapag-isa sa swing, naupo si Ambet sa harap niya. Sa akin wala kang iutos, paingos na wika ni Candice. Nainis siya sa pagboboss around nito. Napacify naman siya kaagad nang maisip na tunay namang si Ambet ang amo sa pamamahay na yon. Ito ang hari, kaya his wish was everyone's command. Sa halip na mainis, tinawanan lang siya nito. Bahagya pa nitong kinurot ang dulo ng baba niya. Relax, sungit, huwag kang mainip pagdating natin sa picnic site. Ikaw magti-take charge. Hindi na lang nag-react si Candy sa sinabi ni Ambet. Nasang sports car na pinagmamalaki mo? Tanong niya na tinatanaw ang garahe. Wala naman doong kotse maliban sa lumang modelo ng Mercedes-Benz na naiwan ng yumaong Amante Davila at ang Isuzu pickup truck na service sa pagpunta sa bukid. Nasa garahe si Natiris. Walang anumang tugon nito patuloy ito sa pag-ugi ng swing. Anong ginagawa nun doon? Napasimangot na usisa ni Candice. Hindi niya alam pero gusto yata niya magmaktol sa kaalamang yon. Natawa si Ambet. Are you mad? Napangat ang isang kilay niya. Me? Mad? What for? Kung may ibang nakakarinig, isipin nilang nagagalit ka dahil inakala mo naging unfaithful ako sa'yo. Nanunuksong sabi ni Ambet. Tears was written all over his face. Well, let me tell you something, Candice darling. I'm forever faithful to you. You're enough for me, so bakit ako maghahanap ng iba? She was goddamn liberated but hell, how she blushed. Dadaigin niya si Rachel kapag nahalika ng idolo nitong teen pop superstar. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Matigas na saad ni Candice na makabawi. Matalim ang irap na pinakawalan niya. Humalakak si Ambet. Don Amante was right, pikon ka. Sumeryoso to pagkasabi nun. Well, kay Tiris ko lang po iginarahe ang kotseng yon noon kasi puno ang garahe dito dahil sa mga sasakyan ng relative niyong nagsipagdatingan. Hindi ko na kinuha dahil hindi ko naman ginamit. Ibang kotse ang ginagamit ko sa pag-alis-alis ko.
Bakit nag-explain? Patuloy na irap niya. Napakamot to sa batok. Hindi ba't nagtanong ka kung anong ginagawa ng kotse ko sa garahe nila? Anyway, malapit lang naman yun mula dito. Mga 4 na bahay ang pagitan. Kung papayag ka, sumama ka sa akin na kunin yon. Umiling si Candice. No thanks, ikaw na lang. Nagkibit balikat. Ito at tumayo na. O sige, maiwang na muna kita dito. Nang makahakbang ito ng ilang beses, tinawag ni Candice si Ambet. Lumingon naman ito. Yes, hindi niya matiis na kimkimin ang nasasaloob tungkol sa villa. Is it true that you practically own this place? Alinlangan tanong niya. Kumunot noo ito at sino naman na nagsabi sa'yo niyan? Si Daddy, umiling to. That's not true. Nagulat siya, but Dad said, bago namatay ang lolo mo, natubos niya ang pagkakasangla nito sa kumpanya ko. Ilang saglit siyang natahimik, kinukonsindera ang tura nito. Maya-maya na kasi mangot ang muka, nagkibit balat siya. How did that happen? I mean, Dad said it was only 2 weeks before Lolo Amante died when they learned about it. On Saturday, maririnig natin ang huling habilin ng lolo mo. Saka natin malalaman kung sino nagmamayari ng villa na to. I wish Lolo chose me. Wishful na bigkas ni Candice, almost to herself. Suddenly she felt a strange longing to possess the villa. Lalong lumalim ang pagkakakunot noon ni Ambet na pabalik sa pwestong binakante na makaupoy mata man siyang pinagmasdan. Why the sudden interest in this place, Candice? Napatingin si Candice sa mukha ni Ambet. Ha? Kung ikaw ang ginawa ni Lolo Amante na tagapagmana ng villang ito, paano ang buhay na iniwan mo sa Canada? Hindi agad rumihistro sa isip ni Candice ang sinabi ni Ambet na makuha ang ibig nitong sabihin na patango siya. Well, wish lang naman yung sa akin. At saka pag naging akin ang place na to, hindi ko naman to titirahan sigurado. I have a colorful career in Canada. I just can't leave it behind. Napailing to, wala na bang chance na magbago pang isipan mo? He, come on, I'm a ballerina. And come winter, I'll be among the corpse, the ballet of Swan Lake. A small part but it's going to be a huge break for me. I'll be performing with the big stars. Na makitang tila kumulimlim ang mukha ni Ambet ay natawa si Candice. Come on now, nangangarap lang ako na sanay sa akin mapunta ang villa para naman may rest house ako sa Philippines. Napailing na lamang at muling nagpaalam. I'll just fetch my car. Habol niya ito ng tanaw habang papalayo. She imagined how good he walked and how perfectly built his shoulders were. Ang gwapo niya kahit nakatalikod.